Nakuna ng CCTV ang pakikipambuno ng kahera at gasoline boy sa dalawang naka-helmet na nangu-hold up sa kanilang gasolinahan sa Bacolod City. Pilit na hinahatak ng hold upper ang kahera habang yakap naman ng isa pa ang gas attendant. Maya-maya pa, binumbahan ng gasolina ng gasoline boy ang nakayakap sa kanyang suspect. Makikita ang pagtakas ng mga hold upper habang tinututukan sila ng gas pump. Kwento ng mga empleyado, walang gwardiya roon pero napapalibutan ng gasolinahan ng CCTV. Hindi rin daw ito ang unang beses na may nang hold up sa lugar. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga suspect. Kamustahin na po natin ang sitwasyon ngayon sa Negros Occidental. Live sa ulat on the spot ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV1, Western Visayas. Eileen? Takot ang naramdaman ng ilang taga Negros Occidental matapos ang hindi inaasahang pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon alas 6:57 kagabi. Ayon sa mga nakausap nating evacuee dito sa La Castillana Elementary School, matapos daw nilang marinig ang pagsabog ay binalot ng ashfall ang paligid. May mga nakaamoy ng asupre at nakaramdam ng pag-init ng balat o katawan. May isa pa tayong nakausap na muntik pa raw tamaan ng bato mula sa pagsabog. Ayon sa monitoring ng Mount Kanlaon Observatory, patuloy pa rin ang ipinapakitang aktibidad ng bulkan mula sa phreatic eruption nito kagabi. Connie, ayon sa La Castillana LGU, nasa 200 na pamilya na o mahigit 800 na individual ang inilikas sa mga evacuation center ng bayan. Magsasagawa ng pagpupulong ngayong araw ang MDRRMO para sa gagawin pang karagdagang mga hakbang. Sa ngayon, patuloy na pinaalalahanan ang mga residente na nakatira malapit sa bulkan na mag-evacuate para mabigyan agad ng tulong o di kaya ay makaiwas sa sakuna. Connie? Maraming salamat Eileen Pedroso ng GMA Regional TV1, Western Visayas. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para sa mas mataas na allowance ng public school teachers. Sa ilalim ng Kabalikat sa Pagtuturo Act, magiging 10,000 pesos na ang allowance ng mga guro mula sa kasalukuyang 5,000 pesos. Epektibo yan simula sa school year 2025-2026. Sabi ng Pangulo, layo ng batas na bigyang pagkilala ang mga guro. Makatutulong din daw ito para hindi na maglabas ng sariling pera ang mga guro para ipambili ng gamit sa pagtuturo. Samantala may spam text pa rin natatanggap ang ilang registered SIM users sa Lipa, Batangas. Habang sa Pangasinan naman nahuli kamang pananakit ng isang lalaki sa isang batang 10 taong gulang. Ang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasugod na lumapit sa dalawang batang isang lalaki sa Umingan, Pangasinan. At sunod-sunod na pinagsampal ang 10 taong gulang na batang nakadilaw. Tumayo at lumayo naman ang kasama niyang bata. Sa tindi ng sinapit, dumugo ang tenga ng bata. Ayon sa Umingan Police, tatay ng kalaro ng batang sumugod sa kanya. Nagalit daw matapos umanong agawin ng biktima ang laruan ng kanyang anak. Desidido ang pamilya ng biktima na kasuhan siya ng child abuse. Wala pang pahayagan lalaki. Patuloy raw na nakatatanggap ng mga text message mula sa hindi kilalang numero ang ilang taga-Lipa, Batangas. Tulad ni Nonoy na kahit ipinaregister na ang number, may mga natatanggap pa rin na mga umano'y spam text. Buwan niya nanalo sa Gayong Kape, 780,000. Yun. Ay di, wow, pero ako, wala naman tayo nyata yan. Di naman tayo naguhulog ng balat. Ipinasa ang SIM Registration Act sa pag-asang matigil na ang pagpapadala ng mapanlinlang na text message. Pero napansin ng Digital Network Advocate na Digital Pinoys na tila lumala pa raw ang spam text. Ngayon, talagang ang dami pong nagsasabi na after nilang magpa-register ng SIM, talaga pong nakakatanggap na sila ng mga text scam, mga spam text. And at the same time, kahit po yung ating mga internet-based messaging platforms, pinapasukan na rin ng mga scammers, no? Hindi pa naman daw kailangang amyendahan ng batas ayon sa grupo. Ang dapat daw gawin, mas mahigpit na enforcement. Dapat magkaroon din ng audit doon sa naging performance ng batas. Ano ba yung pwede pang i-improve ng ating mga ahensya doon sa implementasyon at kung makita na sapat naman yung batas,
batas, kung kulang sa teknolohiya na meron sila, kung kulang sila sa manpower na meron sila. Sinisikap kunin ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pahayag ng National Telecommunications Commission tungkol dito. Ang payo ng mga eksperto, huwag basta maniwala sa mapang-akit na text message. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hingi tayo ng update sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon mula sa FIVOX. Kausapin natin si Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga dito sa inyo, sir. Opo, kumusta po ngayon ang Bulkang Kanlaon at may posibilidad ba na itaas alert level 3 itong bulkan? So after the explosive eruption kahapon, hindi na po ito nasundan as of now. So sana tuloy-tuloy na po ito. Now, yung question kung we have to raise this alert level, actually we are looking at 3 scenarios. So kung the first scenario is if the monitoring parameters are maintained or sustained, pwedeng magkaroon ng periodic and short-lived eruptions like what happened yesterday. So if this will happen, alert level 2 will still be maintained. Okay. Now, kapag yung seismic, ground deformation, and volcanic gas parameters ay lalala, then magmassive eruption may become likely. So if this happens, then we have to raise alert level from 2 to 3. Now, kapag yung mga monitoring parameters naman natin would decline, then alert level would step down to alert level 1 after sufficient observation time. Pero importante po rito, delikado pa rin na lumapit dito sa Bulkang Kanlaon. At ano pong epekto nito sa paligid nitong bulkan sa ngayon? Okay, so again, delikado pumunta. In fact, that's the reason why we have this permanent danger zone, which is 4 kilometers. Sana wag po silang pumunta doon, yung mga kababayan natin living around the volcano, kasi po pwede pong magkaroon ng sudden explosion like what happened yesterday. Pwede magkaroon ng rockfall events and landslides. So, ang nangyari kahapon as a result of that eruption, nagkaroon po ng ashfall sa may some of the barangays around Kanlaon Volcano. Meron ding sulfuric odor. In fact, this was observed as far as Bacolod City. Opo. Ano po bang katangayan ng Bulkang Kanlaon kung ikukumpara sa iba pang active volcano gaya ng Mayon at ng Taal? Yung Kanlaon Volcano po is halos karamihan po ng eruption niya is phreatic eruption. Okay. Unlike yung sa Mayon Volcano na may magmatic eruption, may lumalabas na lava. Dito sa Kanlaon Volcano, nagkaroon na ito ng 43 events since 1866 at isang beses lamang nagkaroon ng magmatic eruption. This was in 1902. So karamihan ng mga eruptions niya, and in fact, the last eruption in 2017 ay phreatic eruption. So ibig mong sabihin malalim yung magma deposit nitong bulkang ito? Yes po, yes. At linawin din po natin kasi ang daming mga nagpo-post sa social media. Wala namang kinalaman yung init ng panahon sa pagputok po ng Mount Kanlaon kagabi. Walang kinalaman yung weather patterns natin, yung heat wave sa pagputok ng Kanlaon Volcano. Hindi po konektado yan kasi yung volcanic processes would come from the inner part of the earth. Wala pong effect yung weather patterns natin. Ayan po, malinaw po at maniwala po kayo sa FIVOX. Isang maikli lang po kung may paalala kayo sa mga residenteng nakatira malapit po dito sa bulkan. Again, yung paalala natin sa mga residente na nakatira malapit sa bulkan is that wag sila pumasok inside the 4-kilometer permanent danger zone. Kasi nga po, pwedeng magkaroon ng sudden explosion, rockfall, and landslide. We also remind the people to wear face masks to protect themselves from volcanic ash and volcanic gases. Okay, salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Salamat din po. Si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.